Meron pong tumawag sa akin, isang matandang babae. Humihingi po ng payo, ng advice. Kaya kinikwento ko po ito, baka makarelate kayo at baka makatulong din sa inyong problema. Sabi nitong matandang babae, Father, 73 years old na po ako, pero hanggang ngayon, problema ko pa rin itong aking anak na lalaki. Hindi na po natuto. Magsimula po nung binata siya, mabarkada na po, pasaway, matigas ang ulo. Hanggang ngayong tumanda na po, ganyan pa rin. Hindi na po siya nagbago. Lahat po ng kasalanan yata, Father, ginawa na niya. Nasa kanya na lahat. Yung ABS, A, alak, B, babae, S, sugal. Pinangangaralan ko naman po, Father. Pinag-aral ko pa nga yan sa Catholic school. Paulit-ulit na lang po, Father, nagsasawa na ako. Nagkakasakit na nga po ako eh. Ano pong magandang gawin kaya? Ngayon po, problema ko na naman siya. Nakagamit po ng pera sa kumpanya. Ako pong pinagbabayad. Pag meron siyang problema, ako po palagi sumasagot, sumasalo sa kanya. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Tinanong ko po itong matandang babae, ilang taon na po ba yung anak niyo? Father, 43 na po. Sumunod, tinanong ko po, nung nagloko-loko siya, ilang taon na po siya nun? Father, 13 years old pa lang, ganyan na siya. So 43 minus 13 equals 30 years. Tignan niyo po yun. 30 years na po yung anak niyo hindi nagbabago. Unang-una po, tandaan niyo ito. Pag matagal nang ginagawa, matagal din na panahon ang kailangan para mapagbago mo ang taong yan. Amen? Because we become what we repeat. Walang automatic na pagbabago. Hindi ganon kadali. Dahil matagal na niyang ginagawa yan, naging parte na ng kanya sistema. Dahil paulit-ulit na lang, yan na ang kanyang naging pagkatao. So, there is no easy way in order to change the mind, the attitude of your son. Hindi po ganon kadali. Matagal at mahirap ang proseso ng pagbabago. Pero pangalawa, sabi ko po dito sa matanda, kung gusto niyo pong magbago, may dalawang paraan. At itong paraan na ito, para maunawaan niyo po, isipin niyo po ang larawan ng yelo sa loob ng ref. Minsan kailangan mong bawasan yung yelo, nakabalot na doon sa ref. Kasi pag hindi mo inalis yun, kakain ng maraming kuryente yung ref. Pag napuno ng yelo yung ref, mahihirapan ka pang magkabit ng ibang bagay dyan. Hindi na nakakatulong dahil punong-puno na ng yelo. May dalawang paraan para maalis mo yung yelo. At yung dalawang paraan na yon, makakatulong para magbago yung ugali, yung pagkatao ng inyong anak. The first method, kumuha ka ng electric fan, itutok mo doon sa ref. Anong ibig sabihin? Kailangan kang maghintay. Kailangan paunti-unti. Kailangan mong pagtiyagaan. Pero yung pangalawa, kumuha ka ng martilyo, kumuha ka ng kutsilyo, anong gagawin mo? Tusukin mo, pukpukin mo, masuhin mo. Ibig sabihin, pag hindi mo nakuha sa santong dasalan, santong paspasan. Ibig sabihin, pag hindi mo nakuha dun sa tender, loving care, you need a tough love. Dalawang paraan. Tutok niyo po yung anak niyo sa Panginoon. Pagdasal niyo, maghanap kayo ng pare, pa-counseling niyo, pasok niyo sa rehab para po matulungan siya. Matagal, mabagal. Pero paunti-unti, may mangyayari, may magbabago. Pero kung naiinip kayo, yung pangalawang pamamaraan, pwede rin. Sindakin nyo. Paano? Pag yung bayaran yung utang, ipakulong nyo. Hayaan nyong masaktan siya dun sa bunga ng kanyang maling pagpili. Kasi kung palagi mo na lang nililigtas yung anak mo, hindi matututo yan. Palagi ka na lang aasahan. Amen? Bakit po nasabi ko ito? I just want you to understand this, my dear friends. The change, that conversion, is a very complicated and difficult process. To change someone's mind, to turn someone's heart, is a long and painful process. And we need to trust God always, that also God is doing something, trying to convert that person. Tingnan nyo lang po sa buhay ni San Agustin. Sino ba si San Agustin? Siya yung isa sa mga pinaka-makasalanan sa lahat ng makasalanan. Sakit siya ng ulo ng nanay niya, ni Santa Monica.
Lahat yata ng kasalanan ginawa niya. Nung siya'y binata, kung ano-ano yung mga pinaniniwalaan niya, kung sino-sino ang kanyang pinakikinggan, kung sino-sino ang kanyang sinusundan. At dahil po naging babad siya sa pagkakasala, nagkaroon ng bunga yung kanyang mga maling pagpili. Nagkaroon po siya ng anak sa labas. Bago po naging obispo, bago naging santo si San Agustin, ang haba ng pinagdaanan niya. Ang daming ginawa ng Diyos para makonberte siya. Pero ang mabuting balita, may ginawa ang Diyos para bandang huli ay magtagumpay ang kabutihan at itong kanyang minamahal na dating makasalanan ay maging banal. Kaya wag po tayong agad sumuko. Wag din kayong susuko na ipagdasal, ipanalangin, hintayin yung mga taong nakasakit sa inyo, yung mga tao na alam nyo, nabubuhay sa pagkakasala. Kahit na tayo po ay nag-i-struggle, naghihirapan tayo, okay lang yan. Alam niyo po, mas maganda yung nag-i-struggle ka kaysa dun sa hindi ka nahihirapan. Kasi ibig sabihin, pag meron ka pa rin na pinagdadaanan na hirap, na merong paglalaban ng mabuti at masama. Pag wala ka nang nararamdaman na mahirap, mabigat, nalungkot, ibig sabihin, nakuha ka na ng demonyo. Pag hindi ka na kinukulit ng konsensya mo, matakot ka na. Kaya nahihirapan ka, nabibigatan ka, nalilito ka. That's perfectly normal. Okay lang yan. Magpasalamat ka sa Diyos. Kasi ibig sabihin, nandun ka sa proseso na nililinis ng Panginoon ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, pinapagaling ka, pinapabuti ka ng Panginoon. Di po ba ganyan ang proseso ng healing, ng pagpapagaling ng may sakit? Hindi po ganon kadali, hindi po ganon kagaan. Matagal, mahirap. Pero ang mabuting balita, kung magiging tapat ka, kung magtsatsaga ka, kung magpupursige ka, may happy ending yan. Huwag kang sumuko at maniwala ka na may ginagawa ang Diyos para tulungan ka, para tulungan yung tao na kailangan magbago. Kung nagawa ng Diyos na mapagbago ang isa sa mga pinakamalalang makasalanan, si San Agustin, kayang-kaya din niya na baguhin sino man yang tao na kailangan din magbago sa buhay mo. Kayang-kaya yan ng Diyos. Na baguhin ang kanyang ugali, na ibalik niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ang kailangan lang, palagi tayong magtiwala at umasa. Kung bibigyan po kayo ng 86,400 pesos araw-araw, ano ang gagawin mo? Ano yung initial reaction mo? Ano agad ang iyong gagawin o bibilhin? Pero bago niyo po ako sagutin na, Father, iipunin ko. Father, ibabangko ko. Meron pong 3 kondisyon yung magbibigay sa inyo araw-araw. Unang kondisyon, bawal itago ang pera. Pangalawa, ano man ang natira dun sa pera pagkatapos mong ginastos, pagkatapos ng araw, mawawala ito, kukunin niya. Ibabalik mo yung pera na hindi mo nagastos. Pero pangatlong kondisyon, dapat ubusin mo lahat yung pera. Dapat gamitin mo lahat pagkatapos ng araw. So ano pong gagawin niyo? Think about that. Araw-araw kagising mo, kung meron kang ATM, pumunta ka sa bangko, makikita mo, meron kang 86,400 pesos. Araw-araw kagising mo, pagkabukas ng iyong cellphone, may GCash ka, meron kang 86,400 pesos. You are free to use that. Gastusin mo. Saan mo dadalhin? Saan ka pupunta? Ano ang iyong bibilhin? Magta-travel ka? Kakain ka na ng kakain, bibili ka ng damit, ng sasakyan, ng alahas. Pero, tanungin niyo pong sarili niyo, no, kung bibigyan ka ng pera, ilan sa atin yung agad magpapasalamat dahil binigyan tayo ng pera? Di ba? Karamihan sa atin ang reaction. Pag binigyan ng pera, libre, sa'yo na yan. Masaya tayo. Pero nakakalimutan natin magpasalamat. Ilang kaya sa atin, pag binigyan ng ganyang kalaking pera,
bilang pasasalamat doon sa nagbigay, ay papabutihin natin ang ating sarili, susuklihan natin ng mabuti at maganda yung nagbigay, yung nagkaloob sa atin. Siguro po kakaunti lang. Di po ba? My dear friends, we might forget that every day we are given 86,400 seconds. Wala man tayong 86,400 pesos. Sabihin mo na mahirap ka, wala kang pera. Pero sa totoo, mayaman tayo. Saan tayo mayaman? Sa oras at panahon. Kaya nga, bawat araw na pagkagising mo, dapat matuwa ka. Dapat maging masaya ka. Dapat ngumiti ka na. Dapat tumalakak ka. Kasi binigyan ka na muli ng isang pagkakataon ng Diyos. Hindi po ba? Ang nakakalungkot na kwento, ang dami mga tao, inuumpisahan ang kanilang araw, nakasimangot na, nagrereklamo na, naghihimutok na. Mga kapatid, bawat araw na pagkagising natin, sabihin mo sa sarili mo, bless ka. Amen? Pagkabukas pa lang ng dalawang mata mo, magpasalamat ka na sa Diyos. Pinagpala ka, mayaman ka, mahal ka ng Diyos. Ano ang pinakakayamanan natin sa buhay na ito? Bukod po sa ating pangangatawan, bukod sa mga taong ating minamahal, bukod sa iyong talino, walang kwentang lahat ng yan kung wala kang oras at panahon. Amen? Kaya nga, anong kasabihan natin? Time is gold. The most precious thing that you have now is your time. Hindi mo maiipon yan, hindi mo mababangko yan. Pero habang nasa iyo yan, sana gamitin mo, sana pagyamanin mo. Habang meron kang oras at panahon, may pag-asa pa. Amen? Habang meron kang oras at panahon, pwede ka pang maging masaya. Amen? But the question is, how are you using this time that God is giving you daily? Are you really grateful for the time that God is giving you daily? And as gratefulness to God, are you doing great things? Because remember, my dear friends, you cannot do great things without being grateful. Pag nagpapasalamat ka, doon ka nakakagawa ng mga magagandang bagay. Kasi pag ikaw ay nagpapasalamat, maganda ang iyong kaisipan at maganda ang iyong kalooban. Amen? So, ask yourself that question. Ano ba ang ginagawa ko dito sa kayamanan ng oras na binibigay ng Diyos sa akin araw-araw? Dahil hindi ka naman forever nabibigyan ng oras at panahon ng Diyos. May hangganan ang pagbibigay niya ng oras at panahon sa iyo. Lahat tayo lilisan natin ang mundong ito. Lahat tayo may katapusan ng oras natin dito sa buhay na ito. Iyan po ay ang tanong din dito sa talimhaga na ating binasa, the parable of the talents. Ano ang ginawa ng mga katiwala sa mga talento na iniwan ng kanilang Panginoon sa kanila? Bakit meron dalawang katiwala? Nagtrabaho sila, pinarami nila yung iniwan sa kanila. Kasi masaya sila na pinagkatiwalaan sila. Nagpapasalamat sila sa dami-dami na mga nagtatrabaho. Sila ang pinili para iwan yung kayamanan na yon. Hindi biro-biro po ang isang talento ng panahon ng ating Panginoon. Pag nagkaroon ka ng talento noon, milyonaryo ka. Kaya nga isipin nyo yung isa, 5 talento, meron siyang 5 milyon. Yung isa, 2 talento, 2 milyon. Yung isa, kahit na isang talento lang, 1 milyon na yun. Yung dalawa, tuwang-tuwa, nagpapasalamat sila dahil pinagkatiwalaan sila, dahil naniniwala ang Panginoon sa kanila. Doon sila humugot ng lakas. Ayaw nilang mapahiya doon sa boss nila, doon sa Panginoon nila na nagtiwala sa kanila. Diya nga, nagpursige sila, nagtiyaga sila, pinarami nila, pinayaman nila yung pera na iniwan sa kanila. Habang yung isang katiwala, anong ginawa daw doon sa pera? Humukay siya, binaon niya yung pera, at nung pagbalik nung kanyang Panginoon, kung paano niya binigay sa kanya, ganun din niya binalik. Galit na galit
ang kanyang Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi sinayang lang niya yung kanyang oras at panahon. Ano daw ang dahilan bakit wala siyang ginawa? Kasi natakot daw siya. Nag-alala siya. My dear friends, the opposite of fear is joy. And you can never have joy without thanksgiving. Kung nagpasalamat lang siya, kung napuno lang siya ng tuwa, sana hindi siya nag-alala, sana hindi siya natakot. My dear friends, understand this, that all of us begin the day equally. Amen? Lahat po tayo, kung magigising man tayo, pantay-pantay tayo sa oras at panahon. Pero pag natapos ang araw, magkakaiba ang ating posisyon, ang ating estado. Bakit? Nagdidepende yan dun sa gagawin mo, dun sa iyong oras at panahon. Kaya nga, huwag ka dapat malungkot, huwag ka dapat mag-alala, huwag ka dapat ma-depress. Kasi hindi ka nag-uumpisa sa araw na wala. Nag-uumpisa ka nag-uumpisa ka na meron kang tinanggap sa Diyos. Pag nakakadama po kayo ng sakit o hirap sa inyong buhay, ano pong magandang attitude? Magpasalamat kayo. Dahil lalong magiging mabigat ang inyong buhay, lalong madadagdagan ang inyong sakit kung kayo ay nagre-reklamo. Amen? Bakit kailangan po kayong magpasalamat kahit na kayo ay nakakadama ng sakit o ng kirot? Ibig lang sabihin, buhay pa kayo. Dahil sino ang hindi na nakakadama ng hirap, ng sakit? Yung mga bangkay, yung mga patay. My dear friends, what makes us human is the experience of pain and hurt. If you remove your pain, if you remove your hurt, you remove your humanity. You remove your life. Kung kayo po ay may sakit na pangangatawan, sino po sa inyo? Pasang kamay. Say and pray, heal me Lord, heal me Lord. Kung kayo po ay may sakit, nag-aalala kayo, say and pray, give peace to me Lord, give peace to me Lord. Kung kayo po ay may sakit ng loob, may galit kayo, naiinis kayo, say and pray, give me the strength to forgive Lord, forgive me Lord. Kung kayo po ay may sakit sa bulsa, kulang ang budget, kulang ang pambayad sa utang, say and pray, Lord, you are the provider. Give me overflowing grace, abundance, Lord. Wala naman pong problema ang walang solusyon. Lalong-lalo na kung lalapit tayo at mananalangin sa Diyos. Amen? But if your hurt, if your pain, if your problem persists, what should you say? What should you believe? Ito po ang paalaala ko sa inyo para hindi po masira ang inyong loob, para hindi po kayo sumuko sa inyong mga problema, sa inyong mga pagsubok sa buhay. Keep on repeating this very important lesson. The greater the pain, the greater the power. Ang ganda po, no? Ulitin ko, the greater the pain, the greater the power. Mas maraming sakit, mas maraming ginhawa. Amen? Mas maraming lungkot, mas maraming ligaya. Mas maraming hirap, mas maraming grasya. The way to receive power is through pain. You cannot receive any power without undergoing great pain. Pain is part of receiving power and grace. Amen? Tandaan niyo po ito mga kapatid, success is not a straight line upward. Ayon po sa mga scientifico, ayon po sa mga eksperto, bago ka
magtagumpay, kailangan ka munang mabigo. Ang tagumpay po, parang isang alon, up and down, pero dapat pataas ng pataas. Habang nabibigo ka, tumataas ka, nagtatagumpay ka, pero bababa ulit yan. Yung mga nabibigo, yung mga tumitigil, yung mga umaayaw, yung mga umaatras. Real success is a curved line, down, up. Kaya kung ikaw ay nasa ibaba, kung ikaw ay nabibigatan, pagpatuloy mo lang. Dahil ano ang kasunod niyan? Taas ka na, magtatagumpay ka na. Kailangan mo munang mabigo bago ka magtagumpay. Amen? Tandaan niyo po yan. Bakit ka hinahayaan ng Diyos na mapuno ng utang? Dahil gusto niya pagdating ng araw ma-appreciate mo, mapapahalagahan mo ang pera. Hindi ka na magwawalwal, hindi ka na magiging gastador, hindi ka na mag-aaksaya ng pera. Gusto ng Diyos na yumaman ka. Amen? Bakit ka hinahayaan ng Panginoon na ma-homesick? Para pag uwi mo dito sa Pilipinas, mas pahalagahan mo at malasap mo ang pagsasama-sama niyong magpapamilya. Diba? Pag palagi mong kasama yung pamilya mo, binabaliwala mo sila. Ngayong malayo ka sa iyong pamilya, diyan mo sila namimiss. Diyan mo nakikitang halaga ng pamilya. Bakit hinahayaan ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Dahil gusto ng Diyos, mas lumalim pa at tumatag ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tandaan niyo po, ang mga gumaling noong panahon ni Jesus, may matibay, may malakas sa pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang sakit mo ay daan para sa ikalalakas mo. Ang hirap mo ay daan para sa ikauunlad mo. Ang iyong lungkot ay daan para sa ikasasaya mo. Yan po ang tinutukoy ng ating Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo. Sabi niya, kapag inalay natin ang buhay natin sa Kanya kay Kristo, kapag binitiwan natin ang lahat ng ating hawak-hawak, bit-bit dito sa mundo, kapag tinakwil natin ang ating sarili para sa Kanya, ano ang ating makakamtan? Magkakaroon tayo hindi lang ng buhay at buhay magpasawalang hanggan. Napakalinaw na sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay gagantimpalaan sa ating ginagawa dito sa mundo. Paano ka bibigyan ng gantimpala? Paano ka bibigyan ng isang premyo? Paano ka pagpapalain ng Diyos kung wala ka namang ginagawa? Amen? Napakaganda nga po ng sabi ng isang kasabihan. The tough times create strong men. Strong men creates easy times. But easy times create weak men. And weak men creates tough times. Ang mga mahihirap na panahon, diyan mo nakikita lumalabas ang mga malalakas matatag na tao. Ang mga matatatag, ang mga malalakas na tao, silang gumagawa ng mga masasayang panahon. Pero ang masayang panahon, diyan lumalabas, nagkakaroon ng mga mahihinang tao. At dahil mahina ang tao, siyang nagiging dahilan ng mahirap na buhay. Wala po kasing umaasenso at umuunlad sa luho. Amen? Mga kapatid, kailangan po nating turuan ang mga kabataan. Huwag takasan ang sakit, ang hirap, ang problema at pagsubok ng buhay. Ang ginhawa, ang nakakasira sa ating pagkatao. Ang sarap ng buhay ay ginagamit ng demonyo para tayo ay malayo sa Diyos. Ang ginhawa, ang nagiging dahilan minsan bakit hindi nagtatagumpay ang tao. Amen? Sabi nga po ni Warren Buffett, isa sa mga pinakamayaman na tao, Amerikano, sa isang interview, pinag-aralan daw po niyang mga maraming kumpanya na biglang nagtagumpay, naging successful, pero mga ilang taon lang bumagsak sila.
Ano po ang pinakadahilan? Bakit biglang bumagsak, biglang nabigo, biglang nawala? Ang pinakadahilan daw po ay naging kampante sila. Ang pinakadahilan po ng kanilang kabiguan ay dahil naging palagay daw sila ng loob. Complacency is the number one killer of our success and progress. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, huwag kayong malulungkot pag nakakaranas kayo ng sakit o hirap sa inyong buhay. Yakapin niyo. At para maging mas masaya kayo at para maranasan yung kapayapaan, habang niyayakap niyo po yung inyong hirap at pagsubok, alay niyo sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, nakasunod ako sa likod mo. Tingnan mo, yakap-yakap ko din ang aking krus, ang bigat ng aking buhay. Inaalay ko ito sa iyo. Do it for the Lord, and the Lord will give you more strength. Your hurt, your pain is your way to power.